Face to Face. Mga kasawsawa ng ating pong bisita ay nagkaroon daw ng malaimpyernong buhay nang siya ay ampunin ng kanyang tiyahin. Pambubugbog at pagmamalupit di umano ang ginawa sa kanya ng kanyang ama-amahan. At narito po, mga kasama na natin, si Ray Agabaw. Pasok! Kuya Ray, ang gusto ko pong malaman ay ilang taon ka noon nung una mong nalaman na ikaw ay ampon? Bali, mga 8 years old na ho ako. 8 years old? Sinabi ko sa akin yung totoo na na inampun nila ako. Paano nila ipinaliwanag sa'yo? Bali, pinaliwanag nila sa akin na di raw nila ako tunay na anak, ampun lang daw nila ako. At saka, sa tuwing makainom yung stepfather ko, lumalabas sa bunganga niya eh. Na di ka naman namin Paano tunay mo na... tinanggap ang lahat ng yun sa edad na 8, di ba? Parang napakabata mo pa para maunawaan yun. Bali, nagtanim na lang ako ng galit. Bakit? Dahil sa, kaya pala, lagi ako ginugulpe, binubugbog. Sinabi nila sa'yo kung sino ang mga tunay mong magulang. Sinabi ko nila, kaso nasa probinsya namin, sa Iloilo. Kilala mo sila? Hindi ko sila kilala, tsaka hindi ko kilala yung mga mukha nila, hindi ko pa nakikita. Ay, hindi mo pa nakikita kahit kailan. Bakit mo nasabi na parang mala-impyerno ang naging buhay mo kasama sila? Kinuha nga nila ako, kala ko maganda na yung takbo ng buhay ko, tsaka yung pala'y iba pala. Hindi pala yung Nung buhay ko sa lumalaki kanila. ka, ano yung pinaka-masakit na pangyayaring talagang tandang-tanda mong ginawa sa'yo ng ama-amahan mo o ng stepmother mo? Ang pinaka-masaya to dyan pinalood ako sa asin. Hindi naman kaya pasaway kang anak, kaya ka napaluhod. Hindi kasi natural dahil bata pa ako, dahil nakulit po ako nung bata Ilang ako. taon ka noon? Simula, mga 4 na taon na ako, tumungtong ako ng 8 taon. So talagang tumatak sa isipan mo yun. Tandang-tanda mo na pinaluhod ka sa asin. Tandang-tanda po, tinalian pa po ako. Tas Sino gumawa niyan sa'yo? Sila ang mag-asawa, yung tsahin ko. Pinaliwanag kung anong dahilan, bakit ginawa sa'yo? Dahil makulit daw ako. Oh. Nabanggit mo kanina na pagka nakakainom ang tatay mo, lumalabas sa sarili niyang bibig na ampun ka. Anong sinasabi niya? Na ganito, di ka naman namin tunay na anak, sabi niya. Ampong ka lang namin, tsaka malas ka sa buhay. Sinabi yon. Siyempre, inisip ko, pumasok lahat sa isip ko na mga pinagsasabi niya na ganun pala, bakit kinuha pa nila ako sa tunay kong mga magulang? Ano ba daw ang dahilan? Bakit kinuha ka nila dun sa tunay mong mga magulang? Dahil yung tsahin ko po, yung tinuturing ko rin na nanay, yung asawa niya, kapatid yun ng tunay Mong ina. Ina po. So ang lumalabas, ang talagang kadugo mo at ang karelasyon mo ay iyong nanay-nanayan. Yung nanay po. Pero gaano katotoo na kahit siya, minsan ay nasasaktan ka rin niya? Pinapalayas nila ako. Tapos, pag pinalayas nila ako, ilang taon na ako din umuwi sa amin. Naging palaboy ako. Oo. Anong naging buhay mo, Ray? Ilang taon ka naging palaboy, Ray? Sabi ko, Kasi, naintindihan namin, patagalo. mga ilang taon. Mga din siya, 2 taon ganyan, megit. Tapos pinapauwi ako, tapos sabi, ang akala ko naman, mabait na sila. Yung pala mga ilang buwan lang, ganun na naman, kaya talagang nag-rebel din ako talaga ako. Tapos, So, saan ka tumira nung halos 1 taong kang hindi umuwi sa mga magulang mo? sa Pasay po, naging palaboy ako sa Pasay. Oo. Tapos doon ako natutulog sa may ilalim ng tulay. Tapos nangihingi po ako ng pangkain ko sa may palengke po, sa may pasa sa ibabaw ng tulay. Matapos ang 1 taon na yon, bumalik ka sa bahay ninyo. Pero wala rin naging pagbabago. Bumalik ko sa amin, doon lang ako sa labas namin. Tapos
nakita ko ng nanay ko na parang naawa rin yung nanay ko sa akin. Yung dahil sa itsura ko na ano. Tapos sabi niya, umuwi ka na, sabi sa akin. Tapos natatakot, sabi ko, baka gulpin ako ni Papa. Sabi niya, sige, ako na bahala dyan. Hindi ka na aanihin yan. Tapos umuwi ako, sumunod naman po ako sa ano ko. Pero gaano katotoo na nito lang Disyembre ay halos nagpang-abot kayo ng papa mo? Yun nga po yung... Ano nangyari? Dahil sa yung namatay kasi yung nanay-nanayan ko, Anong kinamatay niya? sa sa cancer. Kasi may sakit po sa may sa puso. Oo, Tas- may sakit na talaga pero siya. opo, may sakit na po talaga siya. Tapos ang sinisisi niyo, ako ang dahil lang O bakit ikaw ang namatay sinisisi? dahil sa di ko rin malaman dahil ang alam ko siya talagang dapat sisihin dahil sa siyang consumption pag siya yung malasing siya. So parang ikaw maawi pa yun ang pag sinisisi ngayon ng papa mo. Ako, hindi niya ako makalimutan. Kasi simula maliit po ako lagi inaano, malas daw ako sa buhay nila eh. Pero gaano katotoo na nandahil sa insidente na yon na marami na nga siyang masasakit na salitang nasasabi sa'yo, umabot sa puntong binato mo ba siya o hinampas ng baso? Sa binato ko po, dahil Bakit? sinaktan niya po ako eh. Dahil simula maliit sinasaktan niya na, tapos hanggang sa nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon ako ng 2 anak. Meron ka pa ng rin sarili ginagawa mong niya. pamilya ngayon. Meron po. Tapos ganun pa rin ang ginagawa niya sa akin. Talaga bang grabe ang ginagawa nilang pambubugbog sa'yo? At Grabe po panakit? nung bata ko. Naalala ko yung nanay-nanayan ko po, ginulpi ko ako nun. Yung walis tambo, hawakan yung yantok, yung Oo. matigas to taga. Pinagahampas ko ako nun. Tapos, kaunting kamali lang ako dahil lang ako sa eskwelahan yun. Yung pumasok ko dahil nagsumbong yung teacher ko na madaldal daw ako. Grade 3 ako nun. Bago nga ako tigilan nun, nangitim na yung kuko ko tayo yung labi ko, bago tinigilan nun eh. Ganun ka grabe. Halos mamatay ako sa bugbog nila eh. Mga kapatid, tawagin po natin ang inirereklamong ama-amahan ni Kuya Ray na nagbigay di umano ng miserableng buhay sa kanya. Para po ipaliwanag ang kanyang panig, narito si Mang George Agabaw. Pasok! Mang George, narinig po ninyo ang mga sama ng loob ni Ray sa inyo. Totoo po bang dumanas siya ng paghihirap? Paano hindi ako dumanas ng galit sa kanya dahil mula maliit pa lang puro sa konsumisyon na sa buhay namin siya eh. Mula maliit pa lang pasaway na gago nito eh. Pero hindi po ba ninyo naisip na meron talagang hindi magandang epekto po sa mga bata kapag sila po'y sinasabihan ng hindi magagandang salita tulad ng siya po ay malas sa buhay ninyo? Paano hindi ko sasabihin malas mula maliit pa lang mula grade 1 hanggang grade 6 puro pasaway na yung nito puro barkada na eh. Nag-a-addict pa to eh. Kaya wala akong ibang kundi puro pasaway na lang eh. Ang mas malalim pong paliwanag ni Mang George malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face. Nilalagay ko ng silib brief ko eh. Nilalagyan ng sili ang brief nyo? Opo eh. Oh? Opo eh. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit kailangan lagyan ng sili. Face to face, pag talikuran, harapin mo